Malamang narinig mo na yung mga istorya na maraming kumukuha ng IT or computer science courses pero hindi tumutuloy sa IT industry. Personally, totoo to dahil sa interbatch ng college namin. Bilang lang sa kamay yung mga IT professionals or programmer na ngayon. Nakakatakot siyang isipin pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong practical and simple way para ma-utilize mo yung college life mo and hindi masayang yung pinag-aralan mo after 4 years. Sa video na to, isi-share ko yung mga ginawa ko nung college ako na nakatulong sa akin makalan ng web development jobs kahit estudyante pa lang ako noon. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and i-share tong video na to para lumabas pa tayo lalo sa algorithm ni YouTube. Alright, wag na natin patagalin. Simulan na natin sa tip number 1. Prioritize building your skills than grades. Gets ko naman na iba-iba talaga tayo ng priority nung pumasok tayo ng college. Yung iba sa inyo gusto talagang maging loud eh. Pero kung priority mo talaga maging IT professional or mahasa yung skill mo, need mo mag-sacrifice ng some grades para makapag-upskill ka ng maayos outside ng school mo. Hindi ko sinasabi na walang kwenta yung mga achievements na yun. Personally, may mga kawork ako ngayon ng mga loudest and magagaling sila. Ayun yung point, naturally magagaling sila. Unlike sa mga mere mortals na kagaya natin, in short, average, need natin ng extra push and hard work para magkaroon tayo ng advantage sa field na papasukin natin. Sinasabi ko lang na imbes na ubusin mo yung oras mo sa mga minor subjects, try mo magpasa ng decent lang doon. Tapos mag-focus ka sa mga major subjects na related sa programming or web development. Ito yung ginawa ko nung buong college life ko. Nagpapasa lang ako ng decent lang sa mga minor subjects. And yung extra free time na nakukuha ko, ayun yung ginagamit ko sa pag-upskill or pag-aaral ng mga concept sa web development. Actually, regarding sa mga major subject ko, laging close to 100 yung mga grades ko noon. Kasi alam kong beneficial siya in the future. Unlike sa mga minor subjects ko na technically na-take ko na siya nung senior high ako, pero ewan ko bakit nung college ako, tinake ko pa rin siya. Kaya hindi ko nakikita yung sense pati yung benefits na makuha ko pag ginugulang ko ng oras yung mga yun. Sa early stages ng career ko, marami akong nakilalang connection na naging crucial and vital sa career na meron ako ngayon. And lahat sila, mga naging professor ko sa major subjects ko. Kaya ine-encourage ko pa rin kayo na kunin yung degree nyo sa IT or computer science courses ninyo. Kahit possible naman na makapagtrabaho kayo sa IT industry ng walang diploma, pero mas maganda yung opportunity na darating sa inyo kapag may mga degree kayong hawak. Ayun yung first tip ko, nasa sa inyo naman talaga kung paano nyo i-balance yung studies and programming ninyo. Lahat naman yun based on my personal experience lang and nag-work talaga siya sa akin. Mastering the basics. Learn JavaScript, PHP, and SQL. Ito naman yung pag-usapan natin sa totoo lang. Dalawang language lang naman talaga yung kailangan yung pag-aralan para makapag-start kayo sa web development. JavaScript and PHP. Kung nagtataka kayo bakit hindi ko sinama yung HTML and CSS, dapat alam nyo na yan bago kayo mag-proceed sa mga programming language na yun. Kasi total yung HTML and CSS, hindi naman programming language yun. Anyway, JavaScript and PHP lang naman yung dalawang importanteng foundation ng web development. Yung ibang makikita yung tech or tools is nice to have na lang. Kagaya nung nasa web development roadmap. Diba, ang daming kailangan pag-aralan. Pero kung alam mo na yung JavaScript, PHP, and SQL, actually goods to go ka na. Marami nagsishit sa PHP kasi pangit daw yung syntax and mabagal. Huwag kang makinig sa mga hipster nyo kasi hindi yun totoo. Actually, yung mga local companies dito sa Pinas, sebi pa rin talaga sila sa PHP. Since 2018, nung nagsisimula pa lang ako, marami na akong nakikitang post na PHP is dead. And nakakatawa doon, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung PHP at mas lalong lumakas pa. Kung gusto mo mahasa yung PHP or JavaScript skills mo, I suggest yun na gumawa ka ng maraming personal side projects mo, pati i-build mo yung portfolio mo, gamit yung JavaScript and PHP. Sa way na ganyan, makukuha mo yung mga habits na kailangan para maging programmer. Sobrang dami nun matututunan mo siya along the way. Example ko na dyan is yung brainstorming, debugging, testing at iba pa. Hindi naman required yung portfolio pag mag-a-apply ka in the near future. Pero maganda siyang showcase ng skills mo and patunay yun na kaya mo mag-code sa mga technical recruiters and HR na makakita ng portfolio mo. Regarding sa framework for JavaScript and PHP, kung nagbabalak ka magtrabaho dito sa Pinas, i-recommend ko yung Vue.js and Laravel. Bakit Vue.js and Laravel? Actually, simple lang kasi beginner-friendly sila. Kahit konting PHP lang yung alam mo, makakapag-start ka na agad sa Laravel since maganda yung documentation niya. And wala ka na masyadong setup na iisipin. Ganon din naman sa Vue.js, maganda rin yung documentation sa Vue.js, which is good talaga sa beginners kagaya mo. Di ko naman sinasabi na pangit yung ibang frameworks sa JavaScript o PHP, kagaya ng React or CodeIgniter. Sinasabi ko lang na kapag nag-start ka sa Vue.js and Laravel, mas madali ka agad maging productive, which is makakagawa ka agad ng maraming projects. And sa database naman, kahit ano naman basta RDS, pero mas maganda kung magsimula ka na agad sa MySQL since ayun lagi yung ginagamit namin sa trabaho. Actually, yung mga frameworks na yun,
pare-pareho lang naman sila ng foundation. Nagkakatalo lang talaga sila sa documentation and learning curve. Yung iba kasi, kagaya ng sa React, medyo mahirap siya sa mga beginners. Yung CodeIgniter, sakto lang, pero mas maganda pa rin talaga yung Laravel since complete na siya out of the box. Kung wala naman kayong maisip na project idea, maganda mag-start kayo sa pag-flow ng mga sikat na website or web app. Hindi ko naman sinasabi na kopyahin nyo yung buong website, hindi. Gayahin nyo lang yung mga sikat na feature nun. For example, sa Messenger, gayahin nyo yung chat or message feature ng Messenger. Yung sa Facebook, gayahin nyo yung feed or yung add as friend feature ng Facebook. Ayan, sa Shopee, gayahin nyo yung product listing or checkout. Ayan, you get the idea. Dito sa second tip ko, sinasabi ko lang na gumawa kayo ng personal projects ninyo gamit yung JavaScript and PHP para mahasa yung web development skill nyo doon. Kasi along the way, kapag gumagawa kayo ng mga projects, mas efficiently kayo natututo kaysa sumunod lang kayo mindlessly sa mga tutorials sa YouTube or Udemy or saan man kayo nag-aaral ng web development. Build healthy habits. Dalawang part yung gusto kong i-pinpoint dito sa healthy habits na to. Una, yung healthy programming habits. Pangalawa naman yung healthy body habits. Dito tayo sa unang programming healthy habit na dapat nyong i-adapt. Which is dapat ready kayo mag-accept ng criticism or feedback regardless kung ano man yung matatanggap ninyo. Lalo na sa nature ng programming na sobrang fast-paced. Kahit sabihin yung pinagpaguran o pinagpuyatan nyo yung feature na yun, anytime pwede yun i-dump ng client and wala kayong magagawa dun. Kaya dapat ready kayo sa mga feedback na ganun regardless kung masakit man yun or matutuwa kayo sa result. Nasa sa'yo to kung paano mo siya tatanggapin, pero good habit na iti-take mo siya lagi professionally kasi client mo sila. Another healthy habit as programmers, dapat matuto kang mag-test internally or magbigay ka ng effort mag-test sa ginawa mo bago mo siya i-submit. Although minsan nakaka-excite talaga mas-submit ng gawa without testing. Pero lagi dapat open ka sa possibilities na may mag-occur na bug kasi end of the day, ikaw pa rin naman mag-fix ng ginawa mo or worse, yung madidelay yung progress ng team ninyo kung may kasama ka man sa project. Ito pang isang importanteng healthy habit na dapat ma-adapt mo is magsulat ka ng readable code hanggat kaya mo. Matik naman na walang perfect code base pero hanggang sa kaya mo, sana magsulat ka ng readable code. Hindi mo kailangan maging sobrang galing or sobrang genius para gawin yun. Actually, sa pagsusulat lang ng variable name na hindi ka gumagamit ng abbreviation, kumbaga descriptive yung variable name mo, or naglalagay ka ng comment sa mga complex functions na ginawa mo, counted na yun as readable code. Readable code to the extent na kaya siyang basahin ng mga non-programmers. Tanda mo, pag nakakita ka ng codebase na kayang-kaya mong basahin kahit bago ka pa lang sa codebase na yun, ayun yung sign na readable or maintainable na codebase yung hinahawakan mo. Kaya para iwas sakit ka na rin sa ulo sa future, ikaw, pag nagsisimula ka ng project, dapat simulan mo na maganda or readable and maintainable yung codebase na hinahawakan mo. Kasi wala akong pake kung mas mabilis ng 7 milliseconds yung function na ginawa mo kung hindi ko naman siya kaya i-extend or i-maintain in the long run. Last but not the least na healthy programming habit na dapat mong i-adapt is dapat marunong kang tumapos ng project. Actually, common sense to as programmer, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, dapat may disiplina kang tumapos ng project. Kasi pag nag-work ka na professionally, hindi naman pwede na magre-resign ka sa trabaho mo kapag ayaw mo na sa project kasi tinatamad ka and ayaw mo siya tapusin. And hindi mag-work yon. And good luck kung may career ka na mabubuo sa habit na ganun. Kaya habang nagsisimula ka pa lang, i-build mo yung grit and disiplina na tumapos ng project kahit feeling mo ayaw mo na. Kasi ganun naman lagi yung cycle ng paggawa ng side project eh. Nakaka-excite sa una, pero yung laban talaga doon, yung tatapusin mo na siya. And nag-i-exist siya kahit nagtatrabaho ka na. Akala mo tapos na yung app na ginagawa nyo pero sobrang dami ng revisions na dumadating kaya mas lalo napapatagal yung timeline na in-estimate ninyo. So, ayun yung mga basic programming healthy habits na dapat ma-adapt ninyo. Makakatulong sa inyo in the long run. Punta naman tayo sa healthy body habits. Gusto ko lang kayo remind na hindi puro good shit yung pagiging programmer. Kasi kabaliktaran nun, napaka-unhealthy ng lifestyle ng mga programmer. Maghapon kami nakaupo, stress kami lagi, dehydrated, and especially kulang kami lagi sa tulog. Depende yun sa tao o alam ko. Pero hindi ba kayo nagtataka bakit ganito yung itsura ng mga stereotypical programmer? Kung susundin nyo yung programmer lifestyle na nakikita nyo sa internet na laging kulang yung tulog, laging stress, laging nakaupo, good strategy yan para hindi kayo magtagal sa IT industry. Lagi niyong tandaan na longevity yung kailangan sa IT industry kasi longevity equals experience and experience yung magiging value mo. Kung gusto niyo tumagal dito sa IT industry, matik na kailangan alagaan niyo yung asset niyo. In short, alagaan niyo yung katawan ninyo. Personally, lagi ako nag-gym, malakas ako minom ng tubig, pati laging kompleto yung tulog ko. Nag-range ako lagi sa 7 to 8 hours of sleep araw-araw. Hindi lang longevity yung habol ko kaya ginagawa ko to. Actually, lagi kapag tapos ng workout ko, nare-reset yung utak ko kahit sobrang stress ko buong araw.
And nare-ready niya ako kinabukasan for another task and another job. Kaya ikaw, habang nagsisimula ka pa lang, ugaliin mo na kompleto yung tulog mo, mag-exercise ka at uminom ka ng maraming tubig. Kasi hindi ka rin naman makapag-program na matagal kung kulang ka sa tulog. Siguro magagawa mo siya in first few months pero hindi siya sustainable. Baka ma-burnout ka lang o mapagod ka lang in the long run. So ayun yung ibig sabihin ko sa healthy body habits. Kahit ako naman, hindi ko siya lagi nagagawa. Nag-fail din ako minsan. Pero yung mahalaga, dapat nakaka-recover ka after mo mag-fail ng ilang araw. Kung mag-fail ka man ngayong Lunes, dapat bukas, Martes, gawin mo ulit yung mga healthy habits na yun kasi consistency naman yung kailangan in the long run. Ayun, sana may natutunan kayo sa mga kabalbalan ko. Actually, madami siyang element pero kayang-kaya naman siya since matagal naman yung process maging web developer. Sana habang ginagawa mo yung mga tip na yun, hindi mo pa rin nakakalimutan i-enjoy yung college since isang beses ka lang din naman magiging college. I-enjoy mo lang yung process kahit matagal and huwag kang susuko kahit mag-fail man yung mga plano mo. Kung na-enjoy mo yung video na to, please subscribe and share mo tong video na to sa mga IT pips na kakilala mo. Actually, malaking tulong yung para lumabas ako lalo sa YouTube feed. Yun lang guys, see you next time. Bye!